Yung loto. Sabi ko, loto ano? Kasi lang sige. No, okay. Sige, ang sabi ng di man nitong si ng Picoy, sige, isasabihin natin, inaantay nga nila, may sabing gano'n. So yung pinaka nagtatak sa sambayanan, yung ni-reveal mo na mayroong bribery, okay, na ginapang si Lisa Marcos at itong certain James Kumar. So ikwento nyo po sa amin, kasi hindi rin masyado yun nabigyan ng highlight. Parang binabrush off lang nila yung issue. So, tama po ba ang narinig namin dun sa Senate? At ito ba'y mapapatunayan mo just in case kung talagang hanapan ka nila ng ebidensya? Na totoo ba na may taong tumawag sa iyo na nakikiusap mula ang utos galing kay Lisa Marcos at papunta dito kay James Kumar at gumamit ng mga tao na kayo ay inoofera ng something at ang nagbiro nga kayo, sabi nyo nga, ang hiningi nyo ay nagbiro ka ng parang loto kaya. Kasi siguro that sinabi mo yon para sa akin, candidly, dahil nga sa mga issue din na loan better sa loto, kwento nyo yon sir sa amin. Ay, nilinawin ko po Hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senate ko po sinabi. Sa Senado. Hindi sinabi ko ba? Nilinawin ko po, hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senado. Yan nga, sa Senado, yun napanood namin kanina. Sorry, medyo bangag na, madaling araw na dito, umaga na pala. Buti na po yung maliwanag sa Senado. Sa Senado ko na po na-reveal yun. Ulitin ko po ulit. Sinabi nyo sa Senado kanina, okay, na mayroong gustong mag-bribe sa'yo at na wag na lang kayo sumipot doon sa Senate hearing. Ano po ang totoong kwento nun, sir? Dito, ngayon. Ganito po yun. April 30 yung hearing, nung Senate hearing yung una, no? Oo. At pagkatapos, kinabukasan, may interview ako sa parang kay Attorney Roque ako may interview na umaga nun parang 11:30. Ngayon, may dumating sa bahay, may bisita akong dumating, dati kong kasamahan. At yun, nung nagkakumustahan lang, maya-maya, ang sabi niya, tumatawag sa akin si Picoy o yung si Eric Santiago na ang alam ko, taga Napolcom yun, Ngayon sabi niya, kilala niyo si Picoy? Namit ko na yun, namit ko na sa Napolcom nung araw yun. Go ahead, sir. Tapos ang sabi niya, sabi niya, video call tayo. Video call. Sabi niya, kuya, video call tayo. Tapos sabi ko, teka na, wag na muna. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung lumabas na yung pare, may may camera. Yan naman, nahagip naman ng CCTV. Sa bahay niyo? Oo, sa bahay namin. Okay. At yung CCTV kasi namin, may audio yun Okay. Ngayon, sabi niya, si Jonathan, napanood ko, putya. Sabi niya ganun, ganyan. Tapos sabi nga nung ko na hindi naman niya gusto yon na lang yung tao, nagulat nga yung tao. Kaya, tapos, sabi niya, tulungan natin. Tapos, later on, pumupunta na yung usapan na sinabi niya, nakausap niya na yung certain James Kumar, yung Kumar, Bombay. Nasabi Bombay. Sino yung Bombay? Ba't may Bombay? Tapos yung ang meron siyang ka-three-way, may ka-three-way siya, itong James Kumar, at yung, may binabanggit siyang Lisa, at saka siya. At inuusap nga na patahimikin na lang, wag na ako magsalita. Hanggat maaari, wag nang aatin doon sa, sa hearing. Opo. So, sabi niya, hindi sasabihin ko, paparating ko. Kahit na katabi ako nung kaibigan ko, hindi niya sinabi na nandito siya sa bahay ko. Kaya, Sir, ikakat ko lang kayo. Sige, paparating ko. Sir, ikakat ko lang kayo. So, itong kaibigan mong pumunta sa bahay, naririnig mo tong usapan nila? Opo. Three-way naririnig mo? Okay. Opo, dahil nga naka-video call, malakas naman kasi nahagip nung camera yung audio Wow. Nahagip Kaya nga sabi ko, tapos ang mga narinig ko dyan, tulungan natin. Madali lang naman yan, madali naman. Ikaw yung tutulungan? Oo, ako daw yung tutulungan. Kasi, sabi niya pare, kasi ganito yan, papatayin yan. Papatayin daw ako. Oo, dahil nga doon sa ang pinagtatakungan, ba't ako papatayin? Ako yung nag-imbestiga lang. Kung yung sinasabi ng PIDEA na hindi naman totoo ito,
itong mga dokumento na ito. Ganon din yung sinasabi ni Senator Jinggoy na gawa-gawa ko lang to. Ang sinasabi niya at yung credibility ko ay questionable. Bakit magkakaroon na gusto kong kausapin ng isang James Kumar sa labas? Okay. Kung saan man yung ano. Kaya nga sabi ko, kung gusto niya kausapin, dito na lang sa bahay. Ngayon, yung pag-uusap na yon, nagkaroon pa ng mga parang negotiation, kuyang, papay ka ba, ganyan, sabi ganyan. Tapos, sinakyan ko naman, sabi ko gano'n, sige, basta dito sa bahay. Tapos, tila parang nagbago sila, nag-iisip na baka naman tad ng CCTV o camera yung bahay. Tapos, ganyan. Ilan pa yung mga conversation namin? Ilan pa yung conversation namin? At yung ang sabi ko nga, kahit ano yung hingin mo, yung kung ano gusto mo, ibigay. Sabi ko, loto. Sabi ko, loto ano? Kasi lang sige. Sige, ang sabi ng di umano nitong si ng Picoy, sige, isasabihin natin, inaantay nga ni Lam, sabing gano'n. Inaantay ni Lam? Inaantay mo ba kung si Lam? Nalaman ko na nga kung sino yung Lam, yung pala, rin pala yung Lisa Araneta Marcos. Ito po sila, sir. Si James Kumar at saka si Lisa. Nasa court sila. Yan po sila. Ibig sabihin, magkakilala talaga sila. Magkakilala po sila. Ayan. Sila kaya nga ang tanong ko doon sa kaibigan ko, Kuyang, hindi kaya, ano kaya yan? Gaano ko totoo yan? Sabi niya gano'n, nakilala nyo talaga itong si James Kumar. Hindi, kilala namin talaga yan kasi dati pa namin kilala yan. Kaya lang, nung mga nakaraan, iniiwasan kami niyan. O iniiwasan pala kayo sabi ko gano'n. Hindi, biglang sumultot, biglang kinontak itong si Picoy. Okay. Dahil nga dyan sa mo na yan, dahil dyan sa problema mo na yan, dyan sa Senate investigation na yung sa PDEA leaks. Alam niyo, sir, mga, siguro may mga nagsasabing tao, wow, napakaswerte naman ni Jonathan Morales. 'Di ba? Na may offer pala sa kanya kahit anong hilingin niya, 'di ba? At nag-joke nga kayo na, pwede bang parang loto something. Parang napakaswerte ninyo. Pero bakit mas pinili niyo po, sir, na magsalita kaysa sa offer nila na name your price o name it whatever? Unang-una, ang taong bayan ng dito mahirap lokohin ang taong bayan. Sa akin sinasabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, ang dami mong kaso, ang hirap mong pagkatiwalaan. Yung mga kaso naman niya, tukol lang naman sa mga trabaho. Yung kaso ko rito sa village, nangyari yan dahil ako'y presidente. Ng village. Kanina nga namumukhaan ko yung abogado ni Maricel Sariano. Kasi Maranan? Yung attorney Maranan ba yun? Hindi ko alam kung yun ang pangalan nun dyan sa abogado na. Sabi ko nga, sulat ko yun Okay, parang anyway, natatandaan ko, meron kasi akong law office na pinailan ng disbarment. Okay. Meron akong pinailan ng disbarment, Ngayon, dahil may ginawa sa akin ito na-violate yung aking constitutional rights. Ngayon, sa kasamaang palad, yung pinail kong disbarment sa law office na yun, doon sa mga na yun, na-dismiss. Pero, yung isa sa kasamahan nila, yun, pinag-komenta ng Korte Suprema. Pinag-komenta. Dahil pinailan ko nga din ng ng disbarment dahil sa mga ginawa rito. At yun, yung abogado na yun, na kung hindi ako nagkakamali, yung abogado kanina, kasamaan. Kaya nga, nagulat ako nung sinabi ni Senator Grace po, meron daw folder na pinamigay sa kanila. Sabi ko, bakit nasali dito yung mga problema doon sa village? Kasi dito sa village namin, talagang napakaraming mga naging, dahil nga doon sa pagpapatupad ko ng mga rules dito Kasi sir, yeah, di ba private yun? Di ba private private documents yun Di ba? Public po yun. Public. So, okay lang. Kasi, okay lang. Okay. Go ahead, sir. Naisang pala sa mga yan Ngayon,
kung makikita nyo, halos lahat ng mga ng mga against sa akin dito, sila yung kliyente, yung law office na yun. Oo. Kaya nga sabi ko, parang kilala ko tong babae na to, hindi lang ko sigurado Pero kung yun nga ang pangalan yun, ito yung isa doon sa mga kinasuhan ko dahil nga na-violate yung aking constitutional right. Sa akin, bilang bilang isang tao, hindi naman din ako papayag na kung maaargabyado ko, hindi naman din ako papayag na hindi magsampa ng kaso. Kasi ginagawa sa akin yan ginagawa Hindi pa pwedeng hindi ako magsasampa ng kaso para naman maalagaan ko yung aking karapatan bilang tao at ginagarantiyan naman ng konstitusyon yan. Sir, alam nyo, majority naman ng taong bayan, alam nila na ang nangyari doon sa Senate hearing is more on character assassination at para durugin kayo. Ano naman po, bukas ang isipan ng taong bayan at majority ay umaayon sa inyo. Pero nung narinig ba ninyo doon sa usapan, habang yung kaibigan nyo, kakilala nyo na pumunta sa bahay ninyo, na may ka-three-way siya, naka-video call, na sinasabi, di ba, tutulungan ka na lang, name your price or kung anong gusto mo, tas nabanggit ang pangalan ng First Lady, Lisa Araneta Marcos. Okay, ang tawag ko nga po dyan ay First Kidnapper. But anyway, so, nung narinig nyo po yon na pangalan ni Lisa Araneta Marcos, na siya ang mastermind o nag-uutos na kayo ay bayaran, that moment, dalhin mo kami sa panahon na yon. Ano yung pumasok sa isip ninyo at sa puso ninyo? Ganito na ba talaga sila ka-apektado? Kasi kung ipagpalagay natin kung itong pangyayari na nagde-depict doon sa 5 litrato kung matagal lang nangyari ito at hindi na ginagawa, wala silang dapat ipag-alala. Kasi pagpalagay natin, dati na yan dala na kahinaan ko yan, dala na kahinaan ng aking pagpapasya. At ako inaamin ko, nalulung ako dyan kung ganun yung sinasabi. Ang taong bayan naman mapagpatawad Basta mapatunayan lang na hindi mo na ginagawa uli. Hindi po ba? Kung nga yung mga nahalal ng bayan na na-convict ng bribery, tinanggap ng taong bayan, yan pa. Ang Pilipino mapagpatawad naman. Mapagpatawad. Ngayon, kung yan talagang hindi na ginagawa, walang dapat ayusin, walang dapat aregluhin. Yes, sir. Wala pong dapat aregluhin. Kasi unang-una, makakasuhan ka pa ba? Hindi ka na makakasuhan dyan sa kung ano man nagawa mo nung nakaraan, hindi ka makakasuhan. Unang-una, gaano ka nakakasiguro at mapapatunayan mo na talagang illegal na droga yung sinisinghot ng mga panahon na yun. Kaya nga. Di ba? Hindi rin di ba? Ang lang naman po dito is yung mapatunayan na malinis. Kaya ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng ayusan? At bakit itong tao na to na James Kumar papasok doon sa sa equation? Yes. James Kumar plus itong a certain Lisa o First Lady o Lam na papasok. Iniisip ko, ano ba to? Gawa-gawa lang o masyado namang atang kasi para magkaroon ng equation na ganoon at ang subject ng ng Senate hearing nito ay yung PDEA na patungkol doon sa classified information na nakalagay doon sa classified document involving doon sa politician na si Bongbong Marcos at saka yung actress na si Maricel Soriano. Kaya sabi ko, mukhang mukhang malapit sa katotohanan. Yes, sir. Mag-agree ba kayo sa akin at yun din ang sentimiento ng taong bayan na since na-expose nyo to sa Senate hearing na may certain Lam, Lisa Araneta Marcos, the First Lady, na willing kang bayaran para wag ka lang umattend sa Senado at bumaliktad ka na o whatever kung anong kondisyon pa ang ibibigay sa inyo. Tama ba na ipatawag siya? Kasi wala siyang immunity, sir Walang immunity ang First Lady. Tama ba sa tingin ninyo na part na ipatawag itong si Lisa? Kasi nabanggit doon sa Senado na papatawag si James Kumar. Pero yung First Lady, hindi nabanggit na ipapatawag siya.
Alam niyo, parang naaalala ko kanina yung sinabi ng senador kanina na parang ang daming mga pangalan na parang gano'n, ano? Yeah. Ano magagawa ko? Pumapasok sila kagaya doon sa ano no, sa mga dokumento, 'di ba? Yes. Tapos eto yung ano no, yung mga binanggit ni ano no, ni Picoy o ni Eric Santiago nung kausap niya yung kaibigan ko doon sa cellphone. Siya ang nagbanggit Siya ang nagbabanggit. At bakit naman magbabanggit ng mga taong ganun na makikipag-ayos sa akin? Parang ang nangyari dito, parang tumatayo siyang broker. Parang broker yung parang middleman. Yung ano, yung nasa telepono. Nasa telepono. Okay, kasi, ang tanong ko rin doon sa kaibigan ko, bakit siya lalapitan nitong si James Kumar? Kuya, kasi ano yan kilala yan, malalim yan, maraming kilalang mga ano yan. Tsaka talaga ako personal na na-meet ko rin yung James Kumar na yan, sabi niya gano'n. Kaya nga sabi ko, bakit siya? Yung nga nagtatanong, naghahanap. Sabi nga, sinabi naman ni Picoy, naghahanap ng ano. At saka, ang unaano, may kapatid siyang Pidea So, yun yung ano, kaya kahit ako... Sino ang may kapatid na Pidea? Sino may kapatid? Si Picoy. Oo, may kapatid siyang PDEA agent. Kapatid siyang Drug Enforcement Officer o PDEA agent. Kaya nga, ang ano ko na lang na ano, ibig sabihin, kaya siya nilapitan itong si James Kumar dahil alam na may kapatid siyang PDEA. Maaari, ganun na nga. Pero kilala talaga niya yan Sir, alam niyo ba na itong si James Kumar, na-vlog ko to few days, I think 2 days ago. Kasi na-research ko, may nagtimbre din kasi sa akin. Bago pa po kayo tumestify sa Senado, hindi ko alam kung sino to mga puting ahas na randomly nagme-message sa akin at binanggit nga po si James Kumar. So, ginugol ko po siya, ni-research ko siya. Siya po ay secretary ng Volunteers Against Crime. Kaya nga po kina-question ko ang VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, na bakit tahimik sila, and also yung kanilang presidente. So, secretary po ito. So, sa tingin nyo ba, I don't know kung mag-agree kayo sa akin, ang VACC kaya tahimik na supposedly lumalaban sila sa crime and corruption kasi ang secretary nila si James Kumar? Hindi ko alam kasi unang-una kilala ko si sila Kadante, sila Kabobot, yan sila Boy, Tata Boy. Kilala ko yan, mga yan kilala nila ko mahirap naman siguro kung tayo na bakit sila nananahimik. Opo. Pero siguro mas maigi matanong nyo sila. Matanong nyo sila kung ano yung kung nananahimik pa talaga sila o hindi lang talaga nakakarating sa kanila yung siguro bigyan natin din sila ng pagkakataon. Benefit of the doubt. Sige, manawagan tayo. Para maipaliwanag yung sarili nila. Manawagan ako, VACC, ito lang po yung aking email. Kung talagang lahat tayo dito ay para sa taong bayan, hindi nyo ako kalaban, ako lamang ay isang sugo ng aking taong bayan dito. Yan, kumbaga mouthpiece nga ako. At sir, moving forward, okay? Napakaganda. Although gusto kang ginang up ka doon, pero tumayo ka. Sabi ko nga, you stand tall. Nanindigan ka. Nandoon yung presence of mind mo. Nandoon yung spirit mo na talagang kailangan masabi mo yung dapat mong sabihin. Isa sa pinaka maganda din, yung tungo sa more than 2 minutes na drug test na at least na pag-usapan. Gusto kong tanungin sa'yo, nung binavouch ni PDEA Chief Lazo, na kaya daw po 2 minutes yung drug test ni Marcos Jr. kasi daw negative at based daw yun sa isang certain karyon. At nanindigan po kayo doon na hindi chemist yung karyon na yun So, pwede nyo bang i-elaborate sa amin kung kilala nyo si Karyon at ano yung opinion mo doon sa sinabi ni Lazo na parang siya yung nag-aabogado o siya yung doktor na nagsasabi na, kaya 2 minutes yan kasi negative. Alam niyo po, si General Lazo po, yung nagbanggit kay Director Derek Carrion. Patungkol po doon sa sinasabi na pagka 2 minutes, ibig sabihin, negative.
Ang sa akin no, sa munti ko pong kaalaman, pagka ho ang mga ganyan kailangan ng scientific method, ang dapat naglalabas ng ng patotoo ay yung mismong mga chemist or doctor or medical technologist. Chemist na nag-examine yan. Kasi ang yan po dumadaan po sa pagsusuri o pag-examine sa laboratorio. Yan po, may mga proseso po dyan. Pero kung sasabihin lamang, sabi ganito, hindi po kapanipaniwala yun. Dapat, ang magsasabi niyan ay yung talagang chemist at isang lisensyado para dyan. Kung sabi lang ni ganito ay hindi po kapanipaniwala at hindi po bagay sa isang Director General ng PIDEA na magsasabi ng mga ganitong ganitong paniniyak na wala namang sapat na scientificong basihan katulad ng mga chemistry report. Yan yung gobyernong pampublikong public record yan Opo, hindi. Kumbaga sa meron kasing DOH talaga Department of Health, kaya yung San Lazaro Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, yung Philippine General Hospital. Yan po, St. Luke's. St. Luke's po yan Opo, sa St. Luke's. Kumbaga sa kahit naman po sino ang tumingin dyan, sa loob ng 2 minutong proseso, parang po ang ginawa dyan? Hindi kaya yan? Hindi ko kaya nagkamali, maternity, yung pregnancy test? Pregnancy test, yun nga po ang sabi ko, sir. Yun ang sabi ko. So, sabi nga ni Lasso, kaya 2 minutes negative lang. Parang pregnancy test nga yung ibig niyang sabihin. Actually, tignan natin dito, may pinost ako in the past, ito, yung kay Inday, ang sinasabi kasi ni Lasso na kaya 2 minutes kasi negative. Si Inday Sara ay nagpa-test po noong November 24, 2021. Siya po ay pumasok saan siya sa Department of Health, HI Precision Diagnostic sa Davao siya. Si Inday. Ito po yung kanya, Inday Sara. Medyo blurred lang. But anyway, basahin ko na lang. So kay Inday, nagpa-drug test po siya ng November 24, 2021. Pumasok siya dito sa sa laboratory na to ng 10:58 ng umaga AM. Tapos lumabas po ang result niya, report date time, the same day, pero 3:26:05 PM. So 11, 12, 1, 2, 3. It's like 4.5 hours after. Negative din si Inday. And also, sir, just for your information, hindi lang yung coke or pulburon test, that's my word, hindi lang yon ang pinatest ni Inday. Marami, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na different kinds of illegal substances. So, inabot siya ng 4 hours at lahat po yun ay negative. Alright? So, si Marcos, although isa lang, 2 minutes. So, yun lang, just to prove a point here. But ano po yun? Napakaganda dahil nabuksan yun at talagang nabigyan ng emphasis. So, isa pa po doon kung may nadagdag pa kayo tungkol sa drug test bago ako mag-move forward. Ang ko nga po doon, maimbitahan sana, yung mga yung doktor, yung chemist, at saka yung, kung sino man yung admin assistant dyan, para doon sa maipakita kung paano ba pinrocess yan. Kasi true. Sa mga ganyan, sa mga drug test, may mga, may mga, may mga sinusulat dyan, may mga sinusulatan At sa mga logbook, nakalagay dyan, kumbaga sa nandyan yung kung sino yung nagpa-drug test ng ganitong oras, sino ganito, di ba? May mga kung ano yung mapumasok na transaction dyan. Dapat, meron niya. Kasi, pagka ganyan, merong drug test na kinandak, dapat physically present yung mismong nagpa-drug test. Hindi po pwedeng, may representative lang, may dala siyang, urine sample, tapos yun na lang yung kagad i-test. Dapat yan, may proseso, di ba? Pagka magpapadrug test ka,
kung ilang papel o logbook yung iyong susulatan bago ka makarating doon sa di ba? Yeah. May mga yan may mga ginagawang gano'n. Dapat magkaroon ng validation o investigation para diyan sa na yan. Kaya nga nagkakaroon tuloy ng pagdududa ang taong bayan pagka ganun ay yung naging sistema at pagka ganun din yung nagiging attitude ng mga nagpapatupad ng batas. Yeah. Kaya nga hindi naaalis sa nabubuo sa isipan ng tao na nagkakaroon ng cover up, nagkakaroon ng sabwatan. So yun yung yun ang mahirap doon. Sir,